Hello, good morning mga kalakwatsero. So today is Sunday, continue tayo sa ating gala. So kanina nag-aerial drone tayo doon sa may SNR, sa may Santo Tomas. So ngayon nandito naman tayo sa Malbar, Batangas. So malapit lang to sa Santo Tomas, almost 12 kilometers yan from Santo Tomas itong Malbar. So meron tayo mga subscribers na magpa-update din sa kanilang diversion road, no? Malbar Diversion Road papuntang Alaminos, Laguna. So dito lang daw 'yan sa may tapat ng BSU, no? Batangas State University itong Diversion Road. Parang dini na nga siguro maglakwat-zero. O nga, nalampas na tayo, hindi tayo nakapag left turn. So doon lang tayo sa unahan niliko. Na lampas nga tuloy. So itong diversion road mga kalakwatsero, from Malbar, then Santo Tomas, yan na yung San Joaquin, San Isidro Sur, San Joaquin, then San Agustin, then Maharlika Highway, then Alaminos. So yan yung ruta, itong kalsada na yan. So dini tayo, napasobra tuloy tayo mga kalakwatsero. Hindi ko napansin yung BSU kanina. So balik tayo. So along 7-11 lang yon. Doon tayo mag right turn. So itong Malbar, Batangas, pansin natin lumaki na itong bayan na to. Hindi kagaya nung una kong punta din I think 2006. Napakaliit pa tong bayan na to. Pero ngayon grabe, no. Grabe din ang boom niting tong bayan na to. Lumaki na rin. Ang dami na rin mga establishment. So, dini muna tayo mga kalakwatsero, mag-aerial view tayo para makita naman natin ang buong bayan ng Malbar. Yan. So, ito na yon mga kalakwatsero. At least makita natin kung gaano kaganda itong Malbar, Batangas. So, mayroon itong population na 64,000. Yan. 64,000 mahigit at merong sakop na 15 barangays. So small town, naging malaking town na rin, no? Parang Santo Tomas din. Maliit na bayan pero ngayon naging siyudad na rin. So malay natin itong Malbar, Batangas ay maging city na rin. Future city na naman ng Batangas province. Kasi itong Malbar mga kalakwatsero, napalibutan na ng siyudad to. Lipa, Tanawan at saka Santo Tomas. So ito na yung bukana ng diversion road. So yan, no? Sundan natin yung masasakyan na yan. So ito na yung tinatawag na San Joaquin Road or Diversion Road. Siguro itong kalsada na ito nung una, maliit lang, kalabaw lang siguro makadaan dati din, no? So ito ay naging proyekto na rin ng national government na gawing bypass road o shortcut road papuntang Alaminos, Laguna. So yan ang baybayin natin mga kalakwatsero. So tara na, ito na yon. Nako, may bahay pa din sa gitna ng highway, kalsada. Tanggal talaga yung bahay na yan mga kalakwatsero kasi hagip siya sa diversion road. So din mga kalakwatsero, medyo may delikado. May poste pa sa gitna. Kanina nung pagpasok natin may bahay sa gitna ng kalsada. Ngayon mga poste na naman. Siguro ongoing clearing operation pa itong area na to. Yan, hindi siya safe paggabi. Paano sa mga baguhan. So ingat lang, no? Kasi yung poste na sa gitna. Then wala pang street lights. So risk din, no? Pag dumaan tayo din lalo na paggabi. So ongoing construction pala itong bypass road or diversion road. Then parang 3 lanes both sides, 2 lanes both sides. Malawak na rin, maluwag na rin. So itong kalsada na to malaking tulong na rin sa mga motorista, no, makaiwas sa traffic doon sa may Santo Tomas at sa Tanawan, no. So from Alaminos, Laguna, pag dumiretso ka na din sa Malbar, so dito na kayo dumaan.
sa bagong diversion road. So ang advantage lang mga kalakwatsero, pag maraming mga ganito, mga bypass road, diversion road, maibsan talaga yung traffic. So yan talagang advantage. Ang dami nating options, no, para makaiwas sa traffic at mapabilis yung mga biyahe natin. Kasi pansin naman natin, 5 years to 10 years, dumami na rin yung mga sasakyan. So hindi naman natin yan maiwasan talaga. So din iputol, oh. May bahay na naman, oh, nasa gitna. Nako, mga bahay nasa gitna pa, oh. At tinatamaan siya ng diversion road. Although meron naman yan, yung government na kasi wala na tayong magawa dyan, no? Pag gamitin na ng government, so mapilitan talaga tayong umalis. Although meron naman siguro ano yan, bayad o relocation site na i-provide. At bayaran naman siguro din, no? So ingat tayo mga kalkotsero, lalo na sa mga nakamotor kasi mabuhangin. Delikado rin. Mabuhangin ang kalsada, dapat dahan-dahan lang talaga. Lalo na sa mga two wheels lang. So ongoing construction pala din yun. Dami pa mga heavy equipment. Continue din yung ano nila. Pagsimento pala din eh. So first time natin itong nag-update mga kalkotsero. Sobrang lapit ko na. Ngayon lang ako nakapag-vlog din eh. Ito pala yung sinasabi noong una sa akin na paki-vlog land of bagong kalsada. Ito pala yon. Kasi doon tayo na-focus sa may Slicks DR4. Palagi tayo nag-update doon. So siguro 2 to 3 months from now, balikan natin ito mga kalakatsero. At least ma-update ko kayo. Pero pwede naman siyang daanan na. Kasi may mga portion naman din na okay. Sa kabilang side, sa may right side, hindi pa natin magamit to. Parang pinapatuyo pa yung semento. Ay, wala. Putol din pala, oh. Kasi may tulay din pala din eh. So, from Malbar, ang una nating ano din eh, San Isidro. Magandang ruta din to. Kasi, pag gusto nating pumunta sa Padre Pio Shrine, hindi na tayo dadaan ng Santo Tomas mga kalakwatsero. Kung kayo ay galing ng Lipa o Inusluban, so yan, mag-drone tayo din uli. So itong area na to, malapit na tayo sa may San Isidro Sur, going to Padre Pio. So pasilip ko lang sa inyo yung dinaanan natin kanina. Ito na yung papuntang Malbar, Batangas. So dyan tayo kanina. Yan, oh. So yung pinakadulo doon, yan na yung Malbar, Batangas. So nasa gitna pala tayo ng farm. So ang lawak pa ng Batangas mga kalakwatsero. Yan, no? Napakalawak pa. So ikot tayo. Kaso lang malakas ang hangin. Hirap yung drone natin ngayon. So ito naman yung papuntang Alaminos, Laguna mga kalakwatsero. So madaanan natin yung San Isidro Sur. So mahaba din, no? Straight ang kalsada. Parang runway ng airplane, no? So napakalawak talaga itong bypass road, no? Sobrang lawak. Ang laki. So tala na mga kalakwatsero. Continue tayo sa ating travel. So yan lang ha, hindi safe. May mga poste sa gitna, oh. Delikado mga kalakwatsero. Delikado sa mga lasing. Bawal dumaan din eh. Pag kayo ay nakainom, huwag kayong dumaan din eh, no? Lalo na paggabi. Yan, no? So malapit na tayo sa San Isidro Sur. Yan. So delikado, no? Hindi natin alam saan tayo na lane. So isa lang talagang advice ko sa mga dumaan din eh, ingat lang talaga, doble ingat mag-drive.
lalo na paggabi. So yan ito na yung Santo Tomas Lipa Road mga kalakwatsero. Ito yung pinakalumang kalsada papuntang Lipa. So yan yung papuntang Padre Pio. Yan sa may left side natin. Padre Pio, then San Pedro, then Maharlika Highway. So sa may right side naman, yun na yung papuntang Lipa. Ang labas natin ay sa may Lipa Bypass Road din. So tawid tayo. Yan, meron tayong kasama din na Fortuner. So sundan natin 'tong mga lakwatsero. Itong Fortuner na 'to. Sigurado papuntang din 'to. San Agustin. San Agustin din ang labas din eh. San Joaquin din San Agustin. So hindi maganda pa rin ang kalsada din ongoing construction pa rin. So may bahay na nga din na tama sira, wasak na ang bahay, na-demolish na. Nakakawa naman mga kalakwatsero pag natamaan yung bahay natin, lalo na pag concrete na yung bahay, maganda na yung bahay, tapos natamaan sa mga ganito na proyekto ng government, nakakawa din. Naintindihan naman natin yung iba. Nahirap talaga din sa kanila na sisirain lang yung bahay nila sa tagal na nila nakatira din eh. Makakawa din. So ito na yung bypass road from San Isidro to San Joaquin. So may mga area na masikip, area naman na maluwag. So, hindi pa siya totally 100% mga kalakwatsero natapos itong kalsada na to. Siguro 3 months to 4 months from now, mag-update tayo ulit. Napakalapit ko naman din. Almost 10 kilometers lang ako from San Joaquin to San Miguel. Tapos ngayon lang ako nakapag-vlog din eh. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ikaw lang Sir Gals pinakamalapit, ikaw pang hindi nakapag-update. Yun lang iba, napakalayo. Nakapag-update na yung ibang mga vlogger. Busy naman tayo mga kalakwatsero. Si Monday to Saturday nasa work tayo. So yan, ito na yung Barangay San Joaquin. Yan. Itong Barangay San Joaquin palagi tayo nagala din eh. Dito tayo nagko-cover ng basketball. At mayroon ding magandang kainan din eh. Yung Triple G Farm. Nag-vlog tayo dyan sa Triple G. Magandang kainan din yan. Masarap yung dyan, pagkain nila sa Triple G. Tapos may swimming pool, parang resort na rin, resort and restaurant yung Triple G. So dito lang yan sa San Joaquin, malapit lang din eh. Ito na pala to, maliit lang to ng kalsada pa So putol na naman mga kalakwatsero. So ito ang area na to, pag na-develop din, nako, ang daming bahay na tanggal din eh. Medyo madami-daming bahay ang ma-demolish din eh mga kalakwatsero. May mga concrete pa na bahay Nakakawa din. Mas marami din sa Barangay San Joaquin. Siguro ito yung dahilan medyo naantala yung project Baka protest itong mga nakatira din Kung pwede siguro iiwas na lang sa mga residential area. Kasi ang daming bahay pala din Mahigit 100 bahay din na matanggal pala din From kanina, diversion road to din So dito tayo, kunti na lang. Naku, ang dami talaga mga kalakwatsero. Kala ko highway na yon, di pa Ang dami nga matamaan na bahay pala din San Joaquin. Kasi malaking barangay din tong San Joaquin Nako, nakakawa din may mga concrete house pa din Kasi ito na talaga ang diversion road. Lako, ang daming bahay mga kalakwatsero. So comments lang kayo mga taga San Joaquin kung mapanood niyo itong video na to. Kung dito na ba talaga ang bypass road o diversion road. So ang dami palang matanggal na bahay. Pag yan ay matuloy naman talaga yun So itong kalsada na to, ito na yung papuntang Lipa na rin yan Yan Labas is Santa Clara.
Din ito naman, ito na yung kalsada na rin papuntang San Agustin, yan. Din daw naman sa kabila papuntang Santa Ana. Ang labas naman ay San Felix. So ito naman dito tayo. Kasi ito naman talaga yung pinaka-ruta ng project. No, from poblasyon ng Malbar at ang labas is Barangay San Agustin. Then San Agustin, Maharlika Highway, din Alaminos. So yan yan mga kalakwatsero, ang kabubuan ng project na to. O nga din yan, kita naman niyo yung mga culvert para sa drainage ng diversion road. So din nga ang labas sa may San Agustin, Barangay San Agustin, Santo Tomas. So kung titingnan natin mga kalakwatsero, samarin natin yung mabilis na biyahe, no? From Alaminos going to Malbar, Batangas, mabilis ang biyahe. Hindi ka na dadaan ng Tanawan na matraffic. At ang isa naman ay yung sa may Inos Luban, hindi rin kasi malayo pa rin yon. So ito yung the best na kalsada papuntang Malbar. Diretso ka lang ng Tanawan din. Maiwasan mo yung mga matraffic na kalsada. Although malaking tulong naman talaga itong mga diversion road. Dagdag na rin, no? Kasi yearly kasi dumami yung mga sasakyan. Dami kasi nabili ng sasakyan mga kalakwatsero. Mapira kasi ang mga taga Batangas eh. So kailangan din magdagdag ng kalsada. Kasi padagdag ni padami ang parami itong mga sasakyan eh. Hindi naman yan mapigilan eh. Hindi naman pwede na huwag na kayong bibili, wala ng kalsada. Hindi yan. So ang government ang mag-a-adjust at magawa ng solusyon, no, paano mabawasan yung traffic at saka yung komportable tayo na nabiyahe na maiwasan natin yung mga yung mga heavy traffic na mga kalsada na hindi tayo maantala sa ating mga sample, punta tayo sa trabaho, may mga lakad tayo. Ang hirap kaya, pag palaging traffic na lang mga kalakwatsero. So yan na yun, no? Ito na yung Maharlika Highway. Ito going to Santo Tomas, sa left side, ang right side naman papuntang Alaminos. So ngayon balik na tayo doon sa may San Miguel. Uwi na tayo mga kalakwatsero. So once again, thank you very much sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers. At least naigala ko na kayo din sa may Malbar, Santo Tomas Diversion Road. So, ito na yon. Parang naikot lang pala tayo. Balik na naman tayo ng isa na hour din eh. Okay, mga kalakwatsero, maraming salamat. God bless us all. Thank you. Bye-bye.